Good morning guys. Ito pala yung naalala sa Costco nakaraan na chicken. Dahil ang dami. Ginawa ko pre-miser ko yan. Tapos tinoko ko kahapon. Yan. Shinred ko lang naman yan. Nilagyan ko na marinate ko sa toyo, liquid seasoning at saka suka. Tapos sinano ko lang yan ng konting mantika. Yung iba naglalagay ng marami. Pero ako, konti lang. Kasi dadagdagan ko pa mamaya ng oil yan. Kapag ginigisa ko na yung garlic at saka red onion. So, hayaan mo lang na mag-caramelize to ng konti. Tapos, lalagyan ko siya ng konting tawag na dark soy sauce para mas makulay siya. Tapos, adjust na lang ang lasa nito mamaya. Lalagyan ko rin yan ng chili garlic na ginawa ko para maanghang-anghang. Tapos, last minute oyster sauce. Yung iba ginagamit at suwete para pangpakulay. Ako dark soy sauce. Ayan, pag nagsisisel na ng ganyan yung sabihin natin na yung ilalim niya medyo natutusta na. Ayan, nag-iiba na yung kulay. Kaya yung iba nilalagyan ng maraming mantika. Parang napiprito siya. Pero ako ganyan na ginagawa ko. Hanggang sa mag-dry. Tapos before kong lagyan ng lalagyan ko ng konting dark soy sauce bago kong gisa ng sibuyas at saka bawang. So ayan, ito yung dark soy sauce na gamit ko. Dicam Key. Konti lang. Konti lang kasi makulay na. Para lang hindi sobrang pale ng kulay. Extra flavor na rin. Tapos yung ginigilid ko lang to. Tsaka ginigisa yung bawang sibuyas. Pero dapat kasi non-stick din ang gamit. Kasi pag hindi, didikit lang lahat ng chicken, lalo shredded yan, di ba? Mapupunta ng lahat sa ilalim ng kaldero. Anong kawali pala. Ayan. Red onion ang gamit ko. Hindi ako sila marami. Mas maraming onion, mas masarap yan. Tsaka garlic. So, yan. Pagka ganyan na, halos luto na yung lagyan nyo na ng chili garlic. Depende gaano kaanghang nyo gusto. Tapos, liquid seasoning. Tapos, oyster sauce. So, halo-halo lang yun. Hanggang mag-ano lang yung lasa. Kasi luto na yan eh. Nasa inyo na. Yung iba alam ko pero na-preserve yan. Nilalagyan ng maraming mantika. Nilalagay sa jar. Pero easy lang naman kasi siyang gawin. Tapos hindi siya mabilis masira dahil nga may suka. So yung suka sinama ko sa marination. So yan. Ganyan lang ang ating chicken pastil. Ayun na. Tinetesting niya na yung sapatos niya. Pakita mo yung t-shirt mo dir. Nabili niya saan yan? Sa Timo. Timo. Lumpia, pansit, sinigang, adobo, lechon. Life is full of important choices. Ayan. Yan ang magandang choices. Sasakto niya sa niya. Sapatos niya. Mag-ano lang kami, punta lang kami sa mga fish store. Fish store? Pag nasa mall, naka-crocs lang. Pag nasa... Hindi, testing ko lang yung yung sapatos. Tsaka gusto ko rin maghanap ng pakwan. Kasi kahapon yung pakwan doon sa superstore, di maganda. So ngayon kasama ko siya ang pipili. Let's go. Kailangan pag di matamis, merong masisi. Kasi kung bumili ko di matamis ako masisisi, doon siya pabibili natin. Let's go. Dito kami, TNT. Hindi na. Pakwan lang at saka TNT kami, galing na kami ng Aqua Sonia. Wala kaming nabi. Amasonia. Wala kami nabili. Mahal na to nito diro. Ibinibili natin. Bigas naka-sale. $29.90. Kailangan natin bigas? Hindi, kakabili ko lang. Daming tao. Punong-puno yung parking lot eh. Ang laki eh. Hami melon. Masarap to, di ba? Hindi. Hindi?
Yung texture niya hindi ko masyadong gusto. Yan lang ang pakwan nila, dear. Pero may cherry sila ron, matignan. 12.88. Tapos hindi pa ganun kaganda. Mas maganda yung nasa superstore pa. Cherry. Ang dami bumibili. Cherry tayo. Kahit yung grapes nila na yun, masarap eh. Itong green grapes. Oh, persimmon, dear. Kaya lang, masarap niyan yung ripe na talaga eh. Kakulay naman ako, dear. Sapatos mo. Okay lang. Cherry muna. Tsaka itong grapes, oh. Masarap yung grapes nila na yan. Oh. Sobrang grapes na. Proven na yan. Magkano yung grapes? 4.28 per pounds. Parang hindi ganun kagaganda rin, ano? Hindi gaya nung last time na nabili ko. Maganda yung konti lang. Para maubos. Pag marami masyado, Nasobrahan naman. sira. Ito, Enough na? ano pa? Wala ang pakwan eh. Mangosteen. 7. Per pound yan, dear. Lit eh. Try natin. Magkano kaya isa yung ganyan? Kailangan niya malambot. Pag matigas. Parang sobrang lit. Parang sobrang diliit ng iba, no? Pero mura pa rin yan, ha? 788. Mga nasa 10 itong nasanggan. Ah, hindi. Mahigit pa. Mabigat eh. Ano? Honey tangerine. Asan? Mas mura pa yung Goldilocks na hopya. 7.99, 250 grams. Bumili kasi kami ng ulam para mamaya na ulam namin. May dala-dala siyang hopya, yung ano. Eto. Tapos magbabayad na kami. Nadaanan ko yung price. 11.29. Ilang piraso lang to? 6. 6 lang pala yun, dear. 11.29. Mukha na okay baboy. Okay ang Ay, ba? vegetarian. Vegetarian. Asan? Ayun na, nakalagay vegetarian. Ano ba naman talaga niya? Hindi naman talaga baboy yan naman yan eh. Kondo lang naman yan, winter melon eh, nilolo. Tapos may shallot. Oo, mga ano. Kumbaga flavoring lang yan. Eka, hanap ka baboy talaga yung laman. Baka siya po hanap mo din. Nung nakaraan may Ichiban na ramen na binibenta rito eh. Ichiran pala, hindi Ichiban. Ichiran. Ay, wala na. Singer rin ah. Ichiran? Ichiran. Singer, di ba? Ang sino yun? Tot mo. Niloloko mo na naman ako. Let's pay. Kumanta nung ano? Dali nga eh. Tot mo. Oh, doon. Ed Sheeran naman yun eh. Hindi, squid na paborito mo. Yan ba yan? Ikaw? Ikaw? Ay hindi, fish pala to. Ako ka squid nga. Road trip kami dalawa ngayon. Mula Northwest, punta kami ng ano, Chestermere naman. 47 kilometers. May pick up ng isda. Mas okay pa sa marketplace eh. Yan, kain muna. Tikman namin yung hopya ng Goldilocks. Unang agad, tinapay lahat. Problema din, wala tayo inumin. Ayun, meron kami tinapay ng cherry. Ha? Makainom na lang tayo sa kanila. Gara nung sikat nung araw talaga eh. Kitang-kita mo yung mana sa usok. Pero okay lang, nakatulog kami hanggang 9:30 kanina. Dito kami sa Chestermere. Parang ano to eh, parang sa pinaka unang community nila dito sa Chestermere. Asa ang likod lang nila, lake na eh. Lake na agad eh. Daming tao eh. Sa bagay, sa init ngayon, dami nag-ano, kakayak at saka nag-paddleboard. Tsaka may mga ano sila dito, yung mga ganda to. Bago na yan, ano. Yung kinuha namin ng isda rin, ganda ng ano eh. Ganda ng pwesto ng bahay nila. Turn left to stay on East Chestermere Drive. Ay, may sariling boat eh. For sale, wow, pang mayaman. Lalaki yan talaga, lahat eh. Mga dati na yung ano dito. Mga kumbaga nakasettle na. May
malapit ang RCMP mismo. Ayan, condo, townhouse. Ayos dito, parang ano. Tapos ilang minuto lang to from Calgary. Lapit lang, lalo sa area namin. Sobrang lapit. Ayan ah. Tambay muna kami rito na upo. Sarap ng hangin. Ah. Di mo alam yung lalim kasi. Dapat na meron kang life vest or kung ano man. Ayoko mag-video kasi doon banda kasi may mga naliligo. Syempre, Mga- for privacy din kasi. Kami pa nga May nag-ano jet ski. jet ski. Tsaka di mahirap na. Kasi dito, syempre, Pangit talaga ng langit. Ganda kung siguro. ano to, kung hindi siguro, sarap dito tumambay. Actually, ngayon lang kami nakaikot dito sa area to ng Chestermere. Dati sa kami kabilang side kami. Ito sa mga bagay. Maganda pala dito. Pwedeng i-consider. Kaya dami rin lumilipat talaga ng Chestermere eh. Kaya lang dito, parang wala na. Mag-aabang ka na lang. Tsaka ang lalaki ng mga bahay. Ang ganda na ng bahay na yun. Tapos Gilid na gilid. bintana. May mga dock sila eh. Ayun, may yung bahay nila. May mga dock na sa likod. Ayun na yata yung ano eh. Stony na yata yun, ano? Ata. Stony or Deerfoot or something. Sarap pag pala rito. Kayak, paddle. Pero medyo laki. Hindi ganun kaganda yung tubig. Madilim. Hindi kasi linaw nung nasa mga, syempre sa Ano yung tubig dun eh. Lake Minawangka, sa Kanaskis. Let's go. Let's go. Napadaan lang naman tayo dito. Pamamatay yung fish namin sa at mainit. Ayun, nahuli niya na yung yung nakuha namin na angel fish ngayon at saka kahapon. Ang laki ng diferensya ng size. Anak lang halos Pero ito naman yung pin. Pero ang ganda ng fin niya. Seal point eh. Bulgarian ako yan. Bulgarian seal point. Tapos yung kahapon Philippine blue. Haba nung fin niya Ganda. tumabi doon Ganda. So, 4 yan. Tapos 3 yung kahapon. Punta sila sa liwanag eh. Magkakaroon ng black yung dito niyan. Yan. Sa taas. Pag lumaki. Tapos makikita mo agad yung Ay. magbubulihan talaga yung mga yun. Nauna sila. Isang araw lang pagkita nyo Ganda lang pag magkakasama yun. Yun na, nangahabol siya Bagong addition sa aquarium. Meron pa siya daw malalaki eh. 50 na malaki. Pero not bad, yung maliit na yan, dalawa, 15. 15. Yung medium niya 10 ang isa. Mm. Tapos yung large niya. Pero maganda nakikita mo nagbabago yung itsura eh. Gusto ko yung syempre maliit. Good evening guys. Tok na ako. Ewan ko ba, habang ng tulog namin kanina day off eh. Tapos Pero antok pa rin ngayon, maaga pa. pasok na naman. Yan talaga. Tapos na naman ang day off. Ang bilis ano? Ako muna, ikaw ka pa eh. Isang Parang araw. isang click lang eh. Pero ang bilis ng araw, lalo kanina. Pero kanina, ikot-ikot lang kami eh. Saan? Punta ng TNT, punta ng Ang ganda pala dun ano, sa may ano na yun. Chestermere. Chestermere. Tapos may maraming nagbabike, mga nagja-jogging, may mga naglalaro ng beach volleyball doon. Parang napunta naming area yung unang community. Kasi yung sa mga parang iba na ito, puro mga townhouses. Yung talaga parang yung mga bahay halo, iba na renovated, iba medyo lumaluma, pero lalaki ng bahay. Tsaka ang dami laki ng lake. Yun. Tapos merong malaking storm ngayon dito sa Alberta approaching. Yan. Sa Edmonton yata tatama yan.
Yun na nga eh. Sana wala mo nang Sana wag muna umabot dito sa Calgary. nakakaano din eh. Hindi natin alam kung anong nangyayari na. Sunog sa dito thunderstorm, BC. dito na, ang nakakatakot pa dito is yung mga ganyan, yung hail. Yung hail. Actually, mga insurance nga nagtaasan. Dahil nga din sa mga sunod-sunod na na hail. Maraming mga hindi natin maintindihan lalo na kasi sabi nga weak leadership. Lahat tayo nagtataas ng mga bilihin, nagtataas ng tax. Boy, hindi lang dito, kahit saan. Oo nga, ibig Yung mga sabihin. nagko-comment, parang Oo, sabay-sabay. Ganun na nga din Kaya lang, makikita mo, nagdo-donate yung Gobyerno. gobyerno ng Canada, 900 million, 42 million. Ang lalaki. Kung saan niya pinadadala Ukraine. Sa mga may gera. Sabi nga na papag-usapan nga namin doon sa pag lunch break namin Hindi maiwasan di ba? Ang laki ng tax natin. Parang binabayaran natin yung tax para pumatay ng mga Russian. Para magdagdag ng pondo para makadevelop sila ng weapon para pumatay. Ganun na nga nangyayari, di ba? Sobrang laki ng percentage ng tax. Tax mo, tapos ibibigay ng gobyerno sa Ukraine, yung Ukraine gagamitin yun para pamondo doon sa Tapos mababalita mo may mga nahuhuli na nagsha-shopping sa ibang part ng Europe na Ukrainian officials. Saan galing pera nun? Nagkakagera na, di ba? Ano na kumbaga, korupsyon. Halo-halo. Wala ka na pagkatiwalaan sa gobyerno, tapos imbis nga gaya imbis na unahin mo yung mga citizen mo na nahihirapan, unahin mo pang wala masamang tumulong kung meron, di ba? Pero hindi, tsaka yung bakit too much, laging parang sunod-sunod. bakit laging Canada nang bibigay? Money laundering nga daw sabi nila. Pero, Tapos bakit laging Canada yung tumatanggap ng mga, although may mga European countries din na iba tumatanggap ng mga refugee, mga kung ano-anong yung niluwagan yung mga, ngayon nagkakagulo ngayon yung mga student permit na yan. dami, may mga nagrarally ngayon. Papawin. Tapos na yung iba, ayaw pang umuwi. Tapos na yung work permit. Failed education system daw dito sa Canada. Tapos sa India, ganun din pala. Nagrarally rin sila. Tapos nagrarally rin yung mga Indiano dito in support sa mga Indiano na papauwiin tsaka yung mga Indiano sa India. Kung ganun lang din, di ba? Bakit Dadagdag pa sa dadagdag problema ka pa? naman. Dadagdag ka pa sa problema. Hindi naman makakatulong yun. Unless na umuwi kayo ng India para makatulong kayo doon. Pero I doubt na gawin nyo yun. Gawin nila. Kaya minsan pag nanonood ka talaga ng mga iba't ibang news, doon mo makikita talaga lahat Oo. Kaya Sabi minsan anong nangyayari, bakit sabay-sabay. parang mayroong something doon sa likod ng mga nangyayari. Mayroong gumagawa Ay, hindi mo alam kung sabi nga, may isa nga tayo subscriber, sabi, mahilig pala si Kuya sa conspiracy theory. Which is hindi naman conspiracy. Nakikita mo na talaga, nagbubulag-bulagan lang tayo na alam natin na may nangyayari, di ba? Siyempre, yung mga mayayaman, Hindi, tsaka lalo na yung mga may kapangyarihan ng mga Sabi nung ini-interview kanina ng international student daw, lahat daw na international student dapat magkaisa. Pag tinignan nyo, pinokus yung mga nagrarally, puro Indiano. Walang Chinese, walang Pilipino, sila lang. Walang ibang lahi na nagrarally kung hindi sila lang. Yun na daw yung type para magkaisa Magkaisa ang buong mundo. Ha? Bakit? Ba't Dahil doon sa nangyayari sa kanila, sa lahat naman ng bansa may nangyayari. Tsaka, kaya ang unang-una, kaya sila binigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Walang kasiguraduhan, kaya nga Student. temporary di ba? Student lang Kaya nga ibig sabihin, pumunta kayo para mag-aral, hindi para pagkatapos yung mag-aral is magtrabaho, bibigyan kayo ng gobyerno ng trabaho. Kasi may chance naman actually na magkaroon sila dahil after nun, bibigyan naman sila ng work permit Depende doon sa performance nila, pero di ba? yung span na yun, kailangan, mo. Baga, mai-process mo yung papel mo. Pag di mo na i-process na mag-pass, magagawa, di ba? Marami kasi sa kanila, lang,
sasabihin lang nila, nakapag-enroll sila, pero hindi nag-aaral. pumapasok, nag Unahin yung trabaho. trabaho. Kaya ano nangyayari, di ba? Di pag nabagsak sila or Sihisihin nila, nagbayad sila ng malaki. gano'n na nga. Pero syempre, di ba, nag-student visa ka, aral ka talaga. Kumbaga, ito lang yung ano mo na pwede ka magtrabaho. I-keep mo. Kumbaga, sumunod ka sa batas. Tanda ko nung 90s or early 2000, pag naging international student ka, mayaman ka talaga. Ka eh, kasi Kasi pera talaga yung... kahit yung early 2000, di ba, pahirapan. Yung bago dating ako dito. Pag sinabing international student, big time yan. Kasi kaya time talagang yan. sustain lahat ng pangailangan niya. Nangyari, nakakita mo nakapila sa food bank. Puro International international student. Hindi international student eh. Mga Indiano talagang student, hindi international student. Kasi yung mga Chinese na Hindi, binablog pa nila. Kaya nga Napakailangan nila, ito nakuha ko sa ano, ganito ganyan. proud pa sila na naaagawan nila Kasi yung mga yung food citizen bank, doon talaga sa para sa nangangailangan. Hindi para doon sa, kasi kailangan lang namin dahil nga student kami. Student kami, kulang kami sa pondo, ganyan. Kaya nga, di ba, pag ini-interview sila, talagang pinapakitaan sila na, kailangan nila magbigay ng proof na meron. Kaya nila i-sustain yung sarili nila rito. Yun nga pag ano ka, di ba, bago ka pumasok, kailangan meron kang pondo. Kaso syempre, di mo alam kung yung pondo is totoong pondo, baka nilagay lang. Gawa-gawa lang. Ang daming mga loopholes na nilulusutan nila eh. Ay, nagrarally nga kasi nawawalan na ng permit yung iba. Kaso nawalan na ng permit, pinaglalaban pa nila nagbayad na sila ng tax dito. Nagbayad ng tax. Lahat naman nagbabayad ng tax. Kahit naman sa Parang may bansa ka karapatan daw sila mag-stay. Good enough to work, good enough to stay. paano daw yung mga na-contribute nila, makukuha daw ba nila yun? Ay, nako. Kaya nakakaano rin eh. Kali-kaliwa na yung problema at makakita pa ng mga ganyan. Na hindi na dapat Madagdag kailangan ipag-rally. Hindi na dapat problemahin. May mga napapanood nga kaming mga Pilipino na Umuwi hindi pa na lang. tapos yung work permit, alam nila na wala silang pathway. Umuwi na lang ng bansa eh. Kasi ba't ipoprolong mo pa yung pag-stay mo? Yung pagtagal mo ng pag-stay mo, lalo ka lang na babawasan ng pondo, di ba? Ng pera. Instead na yung naipon mo, iuwi mo na lang. Totoo. Eh sila, ginagawa nila, bili ng magandang kotse, Oo. kung Pero ano. yung mga yun na, Mahilig swerte sila na sa- lahi na yun. Pero mga Pilipino naman, dami nang umuwi na, sige, tanggap namin na wala. Hanap na lang kami muli iba or mag-reapply na lang uli. Pumapatas, Kumbaga, kumbaga. hindi na kailangan, hindi na sila nagra-rally o ano pa man. Kasi naunawaan nila, ba't nga naman nila ilalaban pa kung wala? Sabi nga, so wala na akong pathway. Pag natapos work permit ko, papahabayan ko pa ba yung stay ko dito? Wala ka naman din aasahan niya. Naasahan. Sabi niya, baka hindi ito para sa amin. Hanap kami ng ibang lugar o ibang bansa o baka time na para bumalik talaga sa Pilipinas at doon magsimula. Bet pipilit mo yung sarili mo sa isang bagay na hindi naman pwede. At saka walang kasiguraduhan. Di lalo lang tumatagal. Meron daw kasi mga estudyante na Indiano na pakamatay. Dahil sa mga ganyang mga sitwasyon yung mapapauwi na. Yung mga nahihiya daw kasi dahil yung iba, para sa kanila parang naibenta na ata nung pamilya yung mga ari-arian para lang makarating dito. Tapos hindi nila kaya na harapin yung pagdating nila, wala silang Uwi. walang nangyari. Kaya iba daw nagpapakamatay. Pero hindi naman natin pwedeng isisi rin sa ano yun. Sa gobyerno, sino ba naman may gusto nun, di ba? Kung lahat na lang ng dahilan na magiging ganun, magpapakamatay ako pag di nyo binigyan ng permit. Lahat na yan, bibigyan ng permit. Maging bukas ang isip na once na pumasok as international student, maraming pwedeng mangyari. Tsaka galingan mo. Pag nandun ka na, galingan mo kung ano yung kaya mo talaga ibigay mo kasi syempre Tsaka kailangan, by the time pumasok ka, ready na yung mga kailangan mo. Pagpasok ko, ito yung mga kumbaga meron akong goal. Kailangan by this time na asikaso ko na yung papel ko. Pag nakagraduate, pasok na agad. marami kaming subscriber na nakilala na International student. Ngayon, mga PR na. Mga PR na, iba citizen na. Yung iba nga citizen na. Nagpapasalamat talaga eh. Tagal na natin nagpa-vlog eh, di ba? Ilang taon na rin iisipin mo, parang ganun-ganun lang. Iba, nagpa-vlog na nga rin eh, di ba? Marami, nagpa-vlog na.
na mga nanonood sa atin. Nanonood sa atin. Yeah. Pero nakakatuwa kasi yung gano'n na nakikita Nakikita mo mo yung nagiging success successful nila. sila. Oh. Nakikita mo tuwan-tuwa na na-meet mo na ganito. Well, actually, walang nag-message sa amin na, oy, pauwi na kami. Wala. So, Wala. Lahat ng nagme-message sa amin, parang salamat Mga sa ano nyo, mga PR mga na, advice tsaka- nyo. Salamat at lalo nung kasagsagan ng student visa. oh, Dami ko nire-reply no kasi paano ate, paano yung ganito, paano yung ganyan. Mga kahit pa paano nakapag-advise, kahit pa paano. mga simpleng bagay na gano'n, malaking bagay din yung pag nagkataon na nasunod nila, di ba? Ayun nga, mga stable na nga rin sila sa buhay dito. Mga ano na, kumbaga okay na sila. Yung iba nga citizen na, kaya nakakatuwa din. Sana nga Nataon lang ngayon kasi ang dami talagang Sumobra naman kasi. sumobra, kaya kailangan talagang kontrolin. Nung time na maluwag, kahit pa paano, ang dami naman talaga Mga nagkapapel. Pilipino naman kasi talagang from the start yan, talagang bubuhos nila yung Tsaka talagang nila. talagang mayroon silang goal na ito, kailangan makuha ko yung papel ko, makapag-apply ka agad ako. Hindi naman doon sa Pilipino rin ako. Pero pagdating sa trabaho, sa pag-aaral, ibang ano ng Pilipino talaga, Pilipino kahit dedication, mag-aral, trabaho, kayang pagsabay. di ba? dedication, tsaka yung mga talagang focus do sa goal nila. Kasi may mga Indiano rin kami nakatrabaho, may mga nakilala rin kami Indiano na iba magaling sila magsalita pero pag dating na sa trabaho, wala na. Alam nila, kunyari, alam nila, ganyan. Pag andun na, iba na. Iba na. Pilipino pag sinabi, ganito, ganyan. Tsaka ang daling turuan. Kahit walang Napakadaling experience, turuan, pagdating sa trabaho, o ganito Ilang gagawin. araw lang, Tutukan mo lang ng turo yun. Sigurado. maano siya ma-observan tayo. Tapos, kung ano yung talagang tinuturo, nakikinig tayo, di ba? Tama. Ganun ang ano natin, ang kumbaga nakuha natin sa ating mga ninuno. Yung pagiging ganun. Masigasig. Masigasig. Kaya, Mawala yun. mananatili yun sa atin eh. Maging citizen ka man dito o saan man. Hindi mawawala yung dugong Pinoy yun eh. No. Kaya kailangan lang din natin talagang yung mga hindi pinalad hindi pa naman katapusan ng mundo eh. Tama. May mga option, nakarating na nga kayo dito, di ba? Mas maganda yung nakarating kayo dito, pero nakauwi kayo, pero malinis yung papel nyo, di ba? So may pag-asa Mas marami kayo kayong makabalik chance makabalik or maka-apply sa iba. sa iba. Kasi ano yung record nyo Record mo na yun eh. Yun lang naman guys. Na-share lang naman namin sa inyo. Dahil nga nanonood lang kami. At ang init-init. Tapos may tignan nyo naman ang pawis. Ay, naka. Pero tsaga-tsaga. Saglit lang naman ang summer. Malapit na yan. Bilis ng panahon. Pag papasok na naman ng August. Sabihin mo naman ito, Pasko na naman. Ay, maniwala ka sa akin. Tignan mo. Kailan ko lang sinabi ko. Kita mo ngayon. July, mag-August na. Ay, naka. Yan talaga eh. Mabilis ang ng buhay eh. Lalo pagka marami kang ginagawa. At busy ka sa buhay. Kaya enjoy. Enjoy ang buhay. Saglit lang. Parang dumadaan lang yan. Kaya kailangan enjoy nyo. natin. Tsaka try natin na kumbaga magkaroon ng peace of mind. Laging maging Yun ang masaya. Yun ang nga daw eh. Yun daw ang hindi, kumbaga sa kayamanan, hindi nila kayang kunin pa sa'yo. Yung peace of mind. Tsaka kahit gato ka busy ang buhay, pause ka for a moment. Minsan isipin mo rin yung mga blessings na dumarating sa'yo. Kailangan yan. Sa inyo naman guys, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.